Inambahan niya ako, Dan. Pero sa bilis ng reflex ko, I accidentally shoved the monoblock chair at her. Nagulat ako eh. Ayun, tumama sa mukha niya at nabitak ang lips niya. Isang pinagpalang araw po sa inyo, Dan, at sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay. Alam mo, isa ako sa laging nag-aabang ng mga kwentong binabasa mo. Mabuti nga at may ganitong program na hindi lang basta kwentong pag-ibig ang fini-feature, kundi lahat ng klase ng problema. Kaya eto ako ngayon, lakas loob na magkukwento na rin ng pinagdadaanan ko. Tawagin mo ako sa pangalang Cliff ng Porac, Pampanga. 31 years old at nagtatrabaho bilang merchandiser sa isang kilalang mall dito sa amin. May girlfriend po ako na ang pangalan ay Jane. Nung nakilala ko siya 5 years ago, she was nice, sweet, smart, sincere, thoughtful, and caring. Basta, best jowa. Nagkakilala kami sa work. 2021, nagsara ang company namin, then I applied sa ibang kumpanya and got accepted. Siya naman, she wanted to pursue freelancing and work from home jobs. Nag-apply siya and she got a job pero hindi okay ang pay plus it didn't last long. Nagigipit na siya so I had to shoulder some of her expenses gaya ng internet bill. Kahit hindi kami nakatira sa iisang bubong, ay ako rin ang gumagastos sa halos lahat ng bayarin niya. Nung tumatagal, parang napansin ko na hindi na siya naghahanap ng trabaho o kahit man lang i-improve ang sitwasyon niya. Kontento na siya sa kalagayan niya. Wala siyang work pero nakakakain naman and hindi siya nagugutom kaya siguro wala yung urgency in looking for a good paying job. Tanggap ko naman na ako ang lalaki kaya salo ko ang gasto sa dates namin. Pero yung bills sa bahay, parang mali. Hindi pa naman kami kasal eh. In our 4 years relationship, ako ang nagpo-provide ng lahat. Money, food, bills. Well, siguro kasalanan ko rin kasi sa sobrang princess treatment na gusto kong gawin for her, hinayaan ko siya na wag na maghanap ng trabaho. Sira raw kasi yung confidence niya eh. Isa gusto kong maging superhero ng buhay niya kaya ayun, kayod kalabaw ako na may konting reklamo. Okay lang naman sana. Kayang-kaya ko namang tiisin. Kaso, araw-araw kaming nag-aaway. Araw-araw niya akong sinasabihan ng masasakit na salita. One moment okay kami, pero hindi lang ako makareply or hindi ako makasagot ng tawag niya agad kung ano-ano na ang sinasabi sa akin. Minsan, busy lang sa work, iisipin niya agad na nakikipag-sex na ako sa iba. Hindi kumpleto ang isang linggo na hindi siya naghihinala. Mahal na mahal ko siya, pero nahihirapan na akong pakisamahan siya. Aminado naman ako, Dan, na may pagkakamali rin ako. Kasalanan ko. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil sa nagkaroon ako ng kaharutan sa work 2 years ago. Pinatawad niya ako, pero araw-araw niya akong pinaparusahan sa kasalanang matagal nang tapos. Naiintindihan ko naman. Baka hindi pa siya naghihil mula sa sakit na dulot ng pag-cheat ko sa kanya. Kaya ko namang tiyagain at intindihin pa siya. Kaso nga lang, may malalang nangyari sa aming dalawa na malamang magiging dahilan na ng tuluyan naming paghihiwalay. Ay pumapatak, natapos na ang pag-iyak. Nagdaan ang magdamag ng nababalot ng lamig. Hinanda ko ng lahat, pwede nang lumisan at yapusin ako pagkat ito na ang panghuli. Kay tagal kong kinatakot tayo ay aabot sa pakiusap lang sa
kahit hanggang ngayon na lang ay mayakap ka. Giliw kahit hanggang ngayon na lang. Tapos tama na, pahinging sandali man lang. Oras na bilang sana mapagbigyan. Giliw kahit hanggang ngayon na lang. Akin ka. Dan, nagkaroon kami ng matinding away ni Jane. Actually, nagsimula lang sa maliit na diskusyon tungkol sa pagsama ko sa team building namin sa work. May pinapaliwanag ako sa kanya na hindi ko naman alam na magiging rason ng pagkapikon niya. Hindi ko intensyong magkaroon kami ng ganong argument and she walked past through me. Ako, bilang parang gusto ko nang gawing magaan ang lahat, biniro ko siya. I slapped her butt. Yung hampas na may lambing at harot, Dan. Pero iba ang naging dating sa kanya. Nagulat ako sa reaksyon niya na galit at ang sabi pa ay, "Bakit ka ba namimisikal?" Binatukan niya ako. Hinataw ng suntok at ang pinakamalala pa ay, she stabbed me with a ballpen multiple times. Hindi pa siya nakontento doon. Sinubukan kong pakalmahin siya ng mga oras na yon. Wala akong ganti sa mga atake niya sa akin, Dan. Ang akin lang ay mapahupa ang galit niya kasi kahit anong madampot niya ay binabato niya sa akin. Noong mga oras na yon, hindi na si Jane ang nakikita ko. Sobrang gigil na saktan ako eh. Wala na akong ibang nakikitang pagmamahal sa mga mata niya, Dan. Naiiyak na lamang ako habang tinitingnan at hinahayaan siyang saktan ako. Pero nung kinuha niya yung stapler at sinubukang ihampas sa ulo ko, yun na yung time na I stood up and hinawakan ko yung monoblock chair para hindi siya makalapit sa akin. Pero malakas siya eh. Nakalapit siya sa akin. Tumayo sa harapan ko, hawak-hawak ang stapler. Habang hawak ko naman ang monoblock chair, inambahan niya ako, Dan. Pero sa bilis ng reflex ko ay, I accidentally shoved the monoblock chair at her. Nagulat ako eh. Ayun, tumama sa mukha niya at nabitak ang lips niya. Pumunta siya sa police station to file a violence against women and their children case. Pero sabi sa police station, pag-usapan muna raw namin by Monday at magkaharap kami doon. For us men, hindi ino-honor sa Pinas ang domestic violence na dapat ay genderless, di ba? It's not my intention to shove her with that chair at hindi ako nananakit ng babae dahil wala rin naman akong balak na gumanti. Paano naman ako na butas-butas na ang katawan dahil sa pinagsasaksak niya ng ballpen? Dan, alam ko ang karapatan ko. At alam ko rin na hindi ko intensyong manakit. It was my reflexes kung bakit naging ganon ang nangyari. Tao lang din naman ako na nasasaktan ng pisikal at bago pa nangyari yon, ay pinagsalitaan din niya ako ng masasakit at pinagmumura which leads to emotional damage and trauma. Alam kong hindi nakakalalaki na ikwento ko sa iyo to, Dan. Pero siguro, oras na rin para marinig ng marami na kailangan din nating mga lalaki ng pantay na karapatan at proteksyon na ibinibigay sa mga kababaihan pagdating sa pang-aabuso. Men can be victims of abuse too. Sa tingin mo, Dan, ano pa ang mga dapat nagawa ko para hindi humantong sa ganito? Muli, maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Ang kwentong ito ay kwento ni Cliff. Heto na ang hinihintay mong mga salita. Kahit anong pilit ko, tanggap ko na. Wala ka na, wala ka na. Siguro nga hindi talaga tayo tinadhana. At ang lahat ng ating mga alaala ay alaala na lang. Kaya heto na, sasabihin ko na bibitawan ka. Alam kong kailangan mo nang lumaya. Kaya sasabihin ko na paalam na.
Yan nga mga kapamilya ang kwentong pinadala sa atin ni Cliff. Cliff, maraming salamat sa pagtitiwala sa programang Love Letters, Kwento Mo Kay Dan dito sa yung kwento, ano? At siguro ito na nga rin ang oras, no, para pag-usapan naman natin yung ganitong klaseng issue, no. Yung pagpansin sa karapatan naman ng mga lalaki, no, sa kung paano naman tayo mag-react, no, sa mga ganitong pagkakataon na tayo naman yung naargabyado, tayo naman yung naabuso, no. So, unang-una, Cliff, itong nangyari sa inyo, itong setup niyo ni Jane, isang malaking preview na to, no, ng pwedeng mangyari. Kung sakali man na i-push nyo itong relasyon ninyo, kung umabot kayo hanggang sa pagiging mag-asawa at pagkakaroon ng anak, no. So, pag-isipan mong mabuti, malaking desisyon to sa buhay mo na kailangan mong tingnan, ito nga ba yung tipo ng pamilya na gusto ko? Ito nga ba yung tipo ng asawa na gusto kong makasama habang buhay? Ganitong ugali ba yung sa tingin ko ay magbibigay sa akin ng masayang pamilya? So, it's up to you. Pag-isipan mong mabuti, no? At saka, tao ka lang, no? Doon sa nangyari, doon sa kunento mo, no? Tao ka lang, kaya mo nagawa yun. Nasasaktan ka physically and mentally, no? Kung lahat doon sa kwento mo, kung lahat ng part dito sa pagkakasulat mong ito ay tama, no, given ito talaga yung nangyari, no, kasi syempre hindi naman alam natin yung side ni Jane, pero nagbe-base lang ako dito sa sinulat mo, no, sakali man na talagang eksakto to lahat ng pagkakakwento mo, walang labis, walang kulang. I think kapag nakahanap ka ng magaling na lawyer, yung final ni Jane na case laban sa'yo, yung violence against women and their children, tingin ko malakas ang chance mong maipanalo. Given na talagang yun lang yung intention mo nung pinalo mo siya, no, na may lambing, nakikipagbiruan, alam mo yun, may konting gigil pero hindi para paluin ng malakas, no. Kasi parang ayon sa kwento mo, dun yung naging trigger ni Jane para pagsasaksakin ka niya ng lapis, no. Siguro ang masasabi ko, Cliff, bukod sa pag-usapan nyo dun sa, kasi diba sabi magkita muna kayo and mag-usap kayo dun sa presinto ba yun or sa barangay, pero find time na makausap mo din si Jane tungkol dito sa buong setup ninyo, no, yung hindi siya nag-work na, no, pero alam mo yun, kung kaya mo namang itawid, sige, itawid mo, pero kung hindi, maging honest ka rin sa kanya na kailangan ko rin ng tulong, no, kailangan meron ka ding sagutin kahit papano kasi hindi pa naman tayo kasal. So, pag-usapan yung lahat ng issues ninyo, no? Siguro ito na yung oras para harapin ninyo yung mga issues. Kasi parang ang nangyari, sinasantabi ninyo yung mga issue ninyong dalawa. Sa isang pagkakataon, sumabog kayo pareho, no? Lalong-lalo na si Jane. So, importante i-sort out ninyo itong nangyayari sa relasyon ninyong dalawa. Nang sa ganun, maging malinaw kung magkakapatawaran ba kayo, no? Kung kaya mo pa ba siyang tanggapin matapos kanyang saksakin ng ilang beses ng lapis, no? At pag nagawa niyo yun, sakali mang bigyan mo siya ng chance, i-observe mo siya. Tingnan mo kung may nagbabago nga sa kanya, no? I-observe mo kung paano yung naging look niya sa buhay after nitong nangyari sa inyo na malala to, malalang kaso to yung ganito, yung meron na talagang involved na pananakit, no? Pagsaksak ng lapis, ng ballpen. Ballpen lang siguro yung nahawakan niya. Paano kung hindi lang ballpen yung mahawakan niya? So, sobrang seryosong bagay nito, Cliff, na kailangan mo talagang i-assess yung nangyari, no? At kung tingin mo hindi na to healthy para sa inyong dalawa, no? Kasi ikaw for sure nagka-trauma ka, ikaw ba naman pagsasaksakin ng ballpen? And for sure si Jane din, kasi sa part naman ni Jane, no, nanggagaling siya doon sa pag-cheat mo sa kanya 2 years ago, no. Hindi ko alam kung ano naging usap ninyo, pero kasi ang isang relasyon na napasukan na ng cheating, kailangan tanggap mo buong-buo yung pagpapatawad, no. Hindi pwedeng sinabi ni Jane na pinapatawad na kita, pero at the back of her mind, parang hindi naman talaga naaalala niyo din lagi, no. So ibig sabihin, yung nangyaring yon, yung cheating na yon, hindi ka pa talaga napatawad ni Jane. So kailangan mong i-assess. So ikaw, happy ka pa ba dito? Si Jane din, happy pa ba siya? Kaya ba niya talagang balikan ka pa pagkatapos nung cheating na nangyari? So, i-assess ninyong dalawa kung tingin niyo mag-work pa ba to or mas mabuting hindi na lang, no? Kasi baka, alam mo yon, baka humantong pa sa mas malalang sitwasyon. Hindi lang ganito na saksakan ng ballpen at hampasan ng monoblock yung nangyari.
At siguro sa huli na lang bilang yung last statement mo talagang naramdaman ko yung bigat no na hindi nakakalala ko yung pagkukwento ng ganito, pero ito na siguro nga yung mga tamang panahon kung saan dapat natin ding i-share bilang mga lalaki kung ano yung totoong nararamdaman natin, no? Lalaki man tayo, pero tao lang din tayo. Nasasaktan tayo, no? Sa mga words na sinasabi sa atin, lalo-lalo na sa physical, no? Mukha tayong matapang, matigas sa panlabas, pero meron ding itong effect sa atin, no? Sa buhay natin, no? We should also have to stand up for ourselves. Kasi wala ibang gagawa nun no? At naniniwala ako na basta nasa tama ka, no? Basta alam mo na wala kang inargabyado, malinis ang intensyon mo, hindi ikaw ang unang nananakit mentally or physically, huwag kang papayag na abusuhin ka, no? Kasi wala dapat naabuso. Maging sa mga babae, ganun din. So, maraming salamat, Cliff, no, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. At sa lahat po ng mga gusto ring mag-share ng kanilang kwento katulad ni Cliff, magpadala lamang kayo sa aking Facebook page ng inyong sulat, sa Dan Capucion, hanapin niyo sa Facebook, o kaya naman ay mag-DM kayo sa aking TikTok, no? Dan Capucion din, search nyo, or Dan Anthology. So, once again, maraming salamat, Cliff, and good luck, no? Yun lang, yung mga sinabi ko sa iyo, i-assess mo ulit ang buhay kasama si Jane, at syempre, ikaw na rin, no? I-assess mo kung ito nga ba yung gusto mong ituloy-tuloy hanggang sa dulo. Maraming salamat, hanggang sa muli. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye-bye.